Sister حاليا تفضلي. Dok, ang naintindihan ko po doon sa Islamic economics na pinag-aaralan natin ay yun po ng mga key tenets include ng prohibition of interest. Or una-una, principles guided by the principles from the Quran and Sharia focusing on justice, balance, social responsibility. At ito po ay mandatory, halimbawa yung mga payment of zakat at charity to ensure equitable wealth distribution and the emphasis on lawful, yung mga halal po, and ethical earnings na kinakailangan po na yung halal doon. Because halimbawa pa, at saka yung mga haram din po doon, kasi because Islamic economics po ay higit pa sa simple ng pag-aaral ng production at palitan ng sistemang moral. Marami pa pong iba. Jazakallah khairan, Dok. جزاك الله خيرا سيستر حاليا. ممتاز ما شاء الله. بارك الله فيك. Dakika. Busy ang linya natin. Barakallahu fikum. Okay, sino pa? Barakallahu fikum. Habang ako ay nag-reply ng mga lecturers natin. Sino pa makapagsabi na nakuha natin na hindi pa nabanggit ni Sister Halian? Barakallahu fikum. Tafaddalu. Tafaddal. Okay, Sister Laila, tafaddali. Yes po. Ito kasi naintindihan ko dito sa Islamic economic, no, is that ano yung role natin as Muslim people sa economy. Okay? So as we all know na tayo ay nakatira sa isang, of course, majority, minority tayo dito here in the Philippines, no? So ano bang kinaibahan na if ever tayo magnenegosyo or gagawa tayo ng negosyo or we will be trading, no, with different businesses, no, or mag-invest tayo ng tawag dito iba't ibang mga negosyo. So dapat sa atin pag-aralan natin tong Islamic economic dahil ito yung kumbaga nagiging guide natin, no, na yung mga ginagawa natin pangkabuhayan or livelihood natin, may it be by industrial, commercial, or sa bahay lang, kasi may economics pa rin sa loob ng bahay, ay nauuyon ba sa turo ng Quran, Islam, and Allah. So, katulad na lamang ng example mo, Doc, na tawag nito, ano ba ang pwedeng gawing halal and ano ang iwasan ng mga haram na mga negosyo. Kasi as we all know, yung iba, katulad ko as revert, no, they see me, yung non-Muslim family ko, na parang umiiwas na ako sa mga nakagawian kasi hindi ko rin naman alam na before when I become a Muslim or I reverted to Islam, hindi ko rin naman alam na bakit bawal yun. So, yung kinaganda lang ng Islam talaga is pinag-aaralan natin by history, science, and ano talaga, constitution natin, kung ano yung nakalagay sa Quran and turo ni Allah. So, in Islamic economics, dyan nakalagay kung ano yung mga pwede at hindi pwede. Kasi maraming naglalabasan talaga na tawag nito, let's say, businesses or mga involving money na very tempting siya, di ba? Pero hindi natin alam kung haram ba yan o halal. Let's say, for example, yung nabanggit mo from the other subject po, Doc, na yung forex trading. Ako, hindi ko nga rin alam na
ano din yan, hindi pa tapos yung arguments dyan if halal or haram siya. Pero yun nga, may basihan or meron ding part of it na pwede siyang magiging haram kasi hindi natin alam kung paano ginagamit nung mga cryptocurrency yung mga ine-invest na money. Buti na lang ako, hindi pa ako nag-trade dyan. Pero may mga ibang Muslim na alam ko na meron silang tawag nito, sumasali sila sa mga ganon kasi nga hindi din naman nila alam na tawag nito pwede siyang gamitin sa kumbaga yung pera na ininvest natin kasi ang pagkakaintindi ko diyan maglalagay ka ng money tapos palalakihin nila palalaguin depende sa exchange, 'di ba? Hindi nila alam na ginagamit yung pera nila pwede sa casino, pwede sa mga negosyo na haram or let's say for example sa mga sugal, mga ganon. So yun lang ang nakakasad kasi if wala tayo enough knowledge of how to kumbaga manage our money in a halal way, pwede tayong hindi natin alam na nagkakasala na pala tayo. So ganon. So yun po ang naintindihan ko dito sa Islamic economics po. Barakallahu fikum. Syukran, Mumtaz, Sister Laila. Opo, napaka-importante po ang Islamic economics sa buhay nating mga Muslim. No, barakallahu fikum. At saka Islamic banking. Meron pong tayong specialization na Islamic banking and finance, pero walang nag-registered. Or mahirap 'yon. Okay, walang problema. Pero napaka-importante po 'yun, no? Islamic economics, Islamic finance, Islamic economics, Islamic banking, tatlo yan sila. Mashallah. Walang problema, Sister Halia. Okay. Yan po, no? Barakallahu fikum. Okay, tuloy tayo. So, dyan din sa NAS na yan, dyan sa Ta'riful Iqtisad Islami, hindi pa tayo tapos dyan. Bago kukunin yung si Adam Smith, bago natin kukunin si Alfred Marshall at mga kapatid pa yan sila. Marami yan sila. Pero yan lang kinuha ko kasi kapag kunin ko lahat, abot ng mahigit pa ng below hundreds naman. Pero marami nag-ta'rif, marami nagbigay ng definition sa economics, hundreds ng nag-definition, pero ang kukunin lang natin yung mga masyhur, no, mga popular, no, may 20 nagbigay ng definition 20 people sa westerner, no? Pero hindi natin kukunin lahat 'yon. Dalawa lang kukunin natin kasi maubos ang oras natin sa 20 people na next time lang 'yun pag sa mahaba yung oras natin. Okay, dito po na ipagpatuloy natin yung binasa ni Sister Warda. Ang tinutukoy dito po ay ang mga bunga o epekto, alakat at saka zawahir. ومن ينجم عن هذا النشاط من ظواهر والعلاقات في ضوء المذهب الاقتصادي في الإسلام الذي يتمثل بمجموعة الأحكام ومنظومة القيام الشرعية التي تسعى إلى توجيه سلوك الإنسان إلى آخره. So dito po, ang tinutukoy dito ay ang mga bunga o epekto, alakat o zawahir alakat, no, mga ugnayan, no, zawahir, mga bunga o epekto na nabubuo mula sa iba't ibang gawain sa ekonomiya gaya ng pagkonsumo, produksyon, pamamahagi at palitan. So paulit-ulit natin sasabihin yan kasi kasama yan sa economic, no? Hindi yan mawawala. Kapag tiningnan mula sa pananaw ng sistemang pang-ekonomiya ng Islam, ang sistemang ito ay nakabase sa dalawang pangunahing haligi. So ano yung pangunahing haligi niya? Mga batas ng Sharia. Kaya nga meron tayong specialization na Sharia Economic Law. So mga batas ng Sharia, al-ahkam syar'iyya, malinaw na tuntunin mula sa Quran at Sunnah, manzumatil qiyam syar'iyya, manzumatil qiyam syar'iyyati, mga prinsipyo o mga pagpapahalagang moral, mga prinsipyo ng katarungan, karapatan at kabutihan panlahat. Ano po ang layunin diyan? Itama at ituwid ang kilos ng tao at
ang kanyang mga gawaing pang-ekonomiya upang ito ay kaayon ng kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero the question is, paano ito gumagana sa Islam? Kayo magsasagot o ako na? Yan lang. Paano ito gumagana sa Islam? Okay, patuloy tayo. Mga bagay na dapat gawin, ipinag-uutos at hinihikayat. Anong halimbawa niyan? Az-zaka, halal na negosyo, pagtulong sa kapwa at marami pang iba. Mga bagay na hindi dapat gawin, ipinagbabawal at iniiwasan. Anong halimbawa niyan? Riba, panlilinlang sa kalakalan at sugal at marami pang iba. Sa kabuuan po, kung halal ang isang bagay, pinapayagan at hinihikayat. Kung haram naman ang isang bagay, mahigpit na ipinagbabawal at pinipigilan. So anong halimbawa niyan? Balik tayo sa halimbawa kagaya na sa mga kagaya ng halal wal haram, no? Okay, punta tayo sa halimbawa at aplikasyon niya sa antas ng individual. Punta muna tayo sa halal. Negosyong nagbebenta ng halal food, kagaya sinabi natin kanina, halal services, extension 15 minutes na pag-i-invest sa proyekto na makakatulong sa lipunan tulad ng edukasyon at agrikultura at marami pang iba, yan ay halal yan sa economics, Islamic economics. Ano po ang haram sa Islamic economics? Pagtatakbo ng negosyo na may alak, no? Pagsusugal at yung mga pagkain na mga haram. Pag-utang na may interest, riba at marami pang iba. Sa antas naman ng lipunan, yung nakuha natin pang individual yun.